makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po. May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, ayan po, magandang araw mga ka-reaction by. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po, no, unang araw po ng November. So, ito po, maraming salamat po sa lahat ating ng mga subscriber. At ito po, no, maganda po ang ating tatalakayin at reaksyonan. Napakagandang balita po nito. Ito po ay para sa mga tungkol kay Sergeant Gutesa at kay sa mga flood control na gustong ibaling sa ibang balita, no? Para matabunan, no? Ito na po at yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-like na rin po at i-share. Ayan. So isang subscribe lang po, masaya na tayo. So ito na po, irekta na po tayo kay Jen at kay Senador Marcoleta. Laki ng papel ng social media, Sen. Well, positibo at negatibo, no? Tama. Malaki ang papel niya sa ikaliliwanag, pero napakalaki din po ng papel niya sa ikalalabo ng mga issue, Sen. Ganun eh. Either ganito ang direction mo, o baligtarin mo ang direction. Yan, opo. Mabuti na lamang, Jen, ang isa sa aking comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, yun ang tunay. Sa ngayon, hindi na sila madaling mailigaw eh. Opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Pero, dahil sa likas na talino na rin nila, mahihirapan na silang Totoo. Kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i-discuss natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlilinlang sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. Naku, alam niyo, Sen, bagay na yan eh. Hindi lang siguro 1,000 personal messages bukod doon sa social media, pati sa text. Ang tanong, totoo ba ito? Ano ba na? Lalo yung isang araw, yung weekends, inambus daw. Sabi ko, magkasama tayo Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayong dalawa. Tapos pagdating na Linggo, Jen, totoo ba ito? Kako, mukhang malabo. Magkasama kami ni Sandante noong Sabado eh. Maski nga yung ambush interview, ayoko eh. Ay, isa pa po yun. So mapapangiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Siguro pansarili, nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung paano siya makikinabang doon. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Katulad mo, di ba? Ay, opo, talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Pansamantala. Kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jen Subarjaga. Nako, accomplishment ko ba nila? Accomplishment ko na yun. Nako, So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalanging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Ay sari-sari ng fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na pagtakpan talaga ito.
Ako nakikita ko eh. Sa social media, Sen, tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design. Talagang to malalim protect po and cover up. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hahanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon. Doon lang ma-focus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, hanggang doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya eh. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw ang mga sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. So kapag halimbawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po, isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa institusyon na yun. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang dun lang. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming maabsuelto, parang dating gano'n. Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Okay. So parang minamaliit nila kung. Ang daming nag-whistleblower. Minamaliit nila yun. Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, Ayan, di ba? Kasi, ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge ng Maynila. Napatunayan daw na talagang peke yung pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan?
hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila eh. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, siguro nasa 500 plus na yun eh. Opo, pati Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni... Sandali lang po. Reaksyonan po natin, no? Pero bago po natin reaksyonan, yung hindi pa po naka-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button dyan po sa ilalim po ng ating video, bandang kanan, no? Anyway po, reaksyonan po natin yung sinasabi kay Sergeant Gutesa na hindi siya masaya. Daw yung sino po yung sinasabing korte siguro sa Maynila, sa presiding judge dyan, na masaya pa daw, no? Anong ibig sabihin yan na masaya sila? Dahil po yung pirma ni Peke, masaya yung presiding judge, o sino po ba yan? Kagaya yung masaya yung nasa mga senador na yung gustong-gusto, Peke daw yan. Nung una ganyan eh. Buti nga bumaliktad si Pinky eh. Dahil siguro naliwanagan na wala silang magagawa, no? Na talagang ang nangyari dyan, kahit na peki man yan yung pirma, peki man yung pirma ng abogado, nagpanotaryo o ano, hindi po mababaliwala yan dahil nag-sworn statement po yan si Master Sergeant Gutesa dyan sa Senado. Diba? Mga kareaksyon. Ang sinasabi ko, eto po, masaya po yung mga nag-accuse po na peke, na mababaliwala ang mga ganyan. Kagaya po ni Terry Redon, may post po siya na dapat i-demanda yan si Master Sergeant Gutesa. Pwede naman dapat i-demanda. Pero, bakit? Masaya sila eh. Gusto nilang i-divert, di ba? Bakit po masaya sila? Dahil mali yung pagpirma ng ano? Hindi po yun. Hindi po mali man o hindi po kasalanan ni Sergeant Gutesa yun. Ang may kasalanan doon, yung mga attorney doon, yung nagpapapirma. Alam naman po natin ang kalakaran dyan. Kaya tignan po natin, no? Ang sasabihin ni Senador Marcoleta, alam naman po natin ang kalakaran sa mga notarial services na pag pinuntahan mo yan, meron tagalakad. Hindi lang, meron pirma kaagad na kunwari lalabas yung sekretary, papipirma, wala naman sila. Ganun po yun. Hindi po natin nakikita ang mga attorney. Madali salta, di ba? Siguro, ako po, sa dala kong magpapirma sa mga ganyan, siguro, kahit na sa 10 papirma ko na siguro mga isang beses ko palang nakita ang isang attorney. Pag ganyan, no? Madalang lang po talaga. Kaya, hindi po natin masasabing peke po yung notaryo, no? Unang-una po, nakita nyo naman po si Boljak, no? Si Maharlika, naglabas po siya ng prueba na yung pirma ni yung notarial ng kay Sergeant Gutesa. Meron pong kaparehas na pirma nung nakaraang nagpanotaryo kay dyan sa sinong attorney na yan, no? Ewan po bakit kailangan po nilang i-deny, no? Sigurado po magkakaalaman yan kung talagang hindi man totoo yung pirma o totoo o sinong pumirma, mananagot pa rin sigurado
yung may notarial services, at pati na rin yung attorney, no? Pero ang mahirap po dyan, bakit natatawa pa at masaya ang mga kalaban para lang papapagtakpan yung mga trilyon-trilyon na ninakaw? Ganun po ba yun? Ewan ko lang po anong nangyayari dito sa ating bayang Pilipinas. Ang umiiral po sa kanila, pera na lang. Pag binigyan ng pera, yung mga trolls, di ba? Ganyan na lang po ang kalakaran. Kapit sa patalim, iba ang ika nga. Anyway, ganyan siguro talaga. Pero sobra naman po, no? Sana para kung masolusyonan po itong flood control, alam naman po natin sobrang lahat po ng matataas dyan, hindi lang dapat si Saldico ang managot. Narinig nyo naman po sa sinabi po ni Senador Marcoleta na ang tinuturo ng ICI ay si si Saldico. Nasaan po yung iba? Sino yung master? Hindi naman pwedeng si Saldico lang ang mananagot dahil po wala pong kapangyarihan yan kung wala po siyang kasama. Hindi niya po kayang gawin yan na walang basbas sa taas, di ba? Sino nasa taas dyan? Tingnan natin. Rekta na tayo ulit. Gutesa ay number 522 na yon. Opo. Paid sa limbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yung kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Nung Book 3, 3,000, Book 4, 4,000, Book 5, 5,000, Book 6, Book 8 na eh. Opo. So, reaksyonan natin ulit, no? Naisip ko lang na ito po yung attorney to, dinig-dinig natin, no? Kung tama yung correct nyo po ako kung ako'y mali, no? Ang dinig po natin, yung attorney ito nagtatrabaho sa BJMP, no? Isipin nyo po, nagtatrabaho sa BJMP, tapos may notarial services, tapos palagay nyo ba hindi ito pumapasok sa BJMP? Itong attorney to o itong tao ito? Ano sa palagay nyo? Sarado po yung opisina niya? Yung notarial services? Araw-araw? Imposible. Imposible po yun. Araw-araw may nakabukas po yan, di ba? Imposibleng Sabado, doon siya mag-opisina hanggang Linggo. Ang pasok po sa opisina sa BJMP, kung siya ay taga BJMP, ang dapat mula Lunes hanggang Biyernes. Dahil po yan ang trabaho ng mga opisyal natin sa gobyerno, mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa mga BJMP. Dapat Lunes hanggang Biyernes. Ngayon, tanungin natin, paano nagka-notarial services yan na siya ba ang pipirma? Sabihin na natin na hindi siya talaga ang pupirma. Pero bakit nandun nakabukas ang kanyang opisina? Di ba? Siyempre, alam naman natin ang kalakaran. Meron po silang sekretary dyan, iiwan yung sekretarya, sinala ang taga-pirma, sekretarya. Di ba? Ganun lang po kasimple. Kaya malaki po ang pananagutan nito ng isang may-ari ng mahirap yan eh. Nagtatrabaho pa sa government. Yan ang pinakamahirap. Kung sa BJMP po siya. So mga kababayan, mga ka-reaction by, isipin niyo po, no?
ang taong bayan ang niloloko nila. Ginagawang tanga tayo. Ngunit, paano? Isipin mo. Kung BJMP, alam po na naman natin na siya po ang sinabi nila sa BJMP nagtatrabaho yan. No? Si Attorney Espera. No? Ngayon po, kung ang pasok niyan, Monday to Friday, ba't ako magtatayo ng opisina pag negosyo sa notarial services? Kung ang pasok ko Monday to Friday, hindi naman ako makakapunta sa opisinang yan, sa notarial. Sa Sabado, siguradong sino pa magnotaryo, wala nang opisina. Sabado-Linggo. Ayan po, napakasimple po yan. Alam nyo na po, di ba? So, deny pa more. Yun lang po ang aking reaction. Malapit na sa 8,000 documents eh. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Blue Ribbon Committee? Ayan, baka may pinagtatakpan din. Ang tanong, yan ang tanong ng ating mga kababayan. May pinagtatakpan din ba yung Blue Ribbon Committee? Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, o kaya sa Manila. Hall of Justice. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila. At yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At magtatatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin bago siya umalis? Sir, ma'am, pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uuli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang gano'n, sir. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon, na kung merong taong itin na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms. Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at kumukomment. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na baligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon? Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang kasi, yung ginagamit nila ay CDG
advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun, makikita mo, no? Oho. So, yung phone number naka-rehistro. Naku po, delikado yan. Ay, naku, yan, no? Kita na po yung mga number, yung email address, nung itong gawang kabalustugan laban kay Senador Marcoleta. Naku po, mayayari itong animal na to. Kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Oho. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba niyan? Oho. nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oho. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Akin mo ba? Naku po, kilala pala. Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? mo ba? Oho. Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Oo nga. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oho. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer, Sen. At saka hindi kayo naku. marunong sa social media, no? Yan yung mga Hindi nga ako paninira. marunong, pero may pamamaraan naman Ayan, tama po May kayo. pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang puntahan natin yung ibang slide natin. Oh, yan. Ayan ang itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Ay, kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orlig Gutesa. Ayan, makikita nyo yung isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, Ayan, no? opo, Ayan, dapat nakikita alam mo, niyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So opo. lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Tama. Siyempre po. Kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Tama. Yung kanilang At agenda. Opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan Oho. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, ho. Oo. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa Oho. at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni-loans Dami, no? October magmula 24. no October 24 hanggang October 29. So talaga palang no? So, ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oho. So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binuboost so, na umaabot no? hanggang 4,000. Binuboost nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos. Kasama yung boosting din. Oo. So, ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Opo. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang talaga, gastos oo. ay ganun karami
para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat, bamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tamang-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, nalalaman na nila ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala. Ayan po, sana po, advice ko lang kay Senador Marcoleta. Ay, ito mga slide na to, pag natuloy po yung Blue Ribbon Committee, sa bagay, dito pa lang makikita na natin ang mga slide na yan no? Na nagpapalawak po sila ng mga fake news, no? Sana ipapasok niya rin ito sa Blue Ribbon Committee para maimbestigahan na rin itong taong ito na nagpapakalat ng mga fake news o kalokohan. Magandang kumita. Ang hindi po natin sangayon po tayo na ang tao kailangan kumita. Pero hindi naman po kailangan na dapat may dignidad ang pagkikita kung gaano ka kumita sa pera. Yung parang pagnanakaw na rin po yan Kasi parang tinotolerate mo yung isang magnanakaw na tinutulungan mo. Ibig sabihin po niyan, parehas na lang kayong magnanakaw. Ganun po yun. Parang sinabi mo, tinulungan mo ang isang magnanakaw. Ganyan po yan. Yung isang nag-post niyan ay isang magnanakaw na rin. Parang ganyan din po. Di ba? Yan lang ang po ang tanong. Di ba kayo po mga ka-reaction ba? Tutulungan mo ang isang magnanakaw para sirain mo ang isang tao? Anong ibig sabihin nun? Kumita ka nga galing sa nakaw. Di ba? Di natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, opo. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pang-takip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang nito. Di ba? Ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng na yan? Papalihis na. Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan? Gusto! At siya yung talagang, kumbaga ay, sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay iisa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan,
Bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumestigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, Pamilya pati na niya. notaryo, Hindi akala na mo, niya kasama eh. siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo eh. Ang totoo niyan eh, siya nga yung biktima rito eh. Nagpanotaryo lang ang tao eh. Siya ngayon pa yung sinisi. Tama. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididimanda raw siya ng paano siya paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Umarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun eh. Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya ipanotaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala eh. So siya nga hindi ko nga sa'yo napaka-credible ng kanyang testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya. Halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron Opo. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, dyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo. Tama ba, Estrada? Tama po. Opo. At saka Mark Texay. Bakit hindi mo ipatawag? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirmo. Si John Estrada. Yun. Yung sa Batang Quiapo, si John Estrada. Di ba? Joke lang po yun iba pong John Estrada ang sinasabi ko. Nung abogadang nagnotaryo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Hindi na sagot mo sa tanong mo. Credible. Kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa. Ito yung pinakahuli ngayon. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo. Para gibain. Kasi talagang matindi yung kanyang matindi ang kanyang pahayag at very credible. He has nothing to gain. He has everything to lose. Kaya palang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement pinantaan siya magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro. Puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun kayo, operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. May bantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan